Magandang buhay. Pinagpalang araw nito, mga kababayan, mga kaibigan, at mga kapatid. Ito po si Reverend Dr. Jimmy Sembrano sa ating Biblio Theological Reflections o BTR. Sa araw nito ay masumpungan natin sa Job 19 verse 25. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pinagpala ng Panginoon tayo sa magitan ng ating pagbasa, pakikinig, pagbulay-bulay ng mga salitang ito. Tayo mo ko, tayo manalangin. Dakilang Ama sa langit, salamat po muli sa araw nito, pinagkulong mo sa amin upang kami magkaroon ng pagkakataon, upang kami ay mag-aral, magbulay-bulay ng banal na salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid namin sa buong daigdig na nakikinig. Sa araling ito, sa araw nito, igawad mo po ang pagpapagaling sa lahat ng karamdaman, lalong-lalo na Panginoon, sa pandemic ng COVID-19 na kinakaharap ng aming bansa at ng buong daigdig ngayon. Pangalan ni Jesus. Amen. The power of faith, ang kapangyarihan ng pananalig o pagtitiwala sa Diyos. Yan ang ating aralin ngayon. Napakasarap magpasalamat sa Panginoon sa panahon ng kagalakan at sa mga panahon ng pagtatagumpay. Hindi po ba? Ngunit nakakalungkot na hindi tayo maaaring magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan na sa panahon ng kalungkutan, kabiguan, matinding krisis katulad ng kinakaharap natin ngayon. Masarap pa rin kayang magpasalamat sa Panginoon sa ganitong kalagayan? Oo, mga kapatid, kinakailangan natin maging mapagpasalamat sa Diyos sa kabila ng krisis, sapagkat sa ganitong panahon, pinapatunayan ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kapangyarihan. It is during this crisis situation that genuine faith works. Sa panahon katulad nito ng pandemya ng buong mundo na ngayon ay laganap ang karamdaman at marami ang nangamamatay, dapat pa rin pasalamatan ng Diyos sapagkat ang kanyang kapangyarihan sa panahon katulad nito ay nagpapatuloy, kumakandili, lumilingap sa bawat isa sa atin. Pag-aralan natin ang buhay ni Job. Sinabi sa Job chapter 5 verse 7, tiyak ng daranas ng kahirapan ng tao, kung paanong may tilamsik ng apoy sa apoyan. Dumaan si Job sa mga krisis na walang pangalawa, kung kaya't nanlupaypay ang kanyang kaluluwa. At sino ba naman ang hindi? Maliwanag sa banal na kasulatan na si Job ay nabuhay ng matuwid, ngunit siya ay naghirap. He lost his family, he lost his wealth, and he lost everything. Kaya yan ay nakapanglulumong kalagayan ng isang mananampalataya na katulad ni Job. Hindi tayo ligtas sa mga trouble dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Nang unay matatag si Job, sabi ng kanyang asawa, manatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ngunit si Job ay tumugon, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niyo tayo ng pagdurusa, pandemya, tagutom,
Sabi ng isang awit, buhay Kristiyano'y hindi haleluya lang. Dapat nating tandaan na hindi tayo ligtas sa mga trouble dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Kristo. But believing in God gives us the power to face trouble. Trouble only becomes trouble if we allow it to trouble us. Lumulutang ang pananampalataya tuwing wala tayong magagawa, kundi magtiwala na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa para sa atin. May mga pagkakataong inaalis ng Diyos ang mga material things na ginagawa nating sandigan upang matuto tayong sumandig, magtiwala sa Kanya lamang. Kung sobra-sobra ang ating pera, baka hindi na natin siya makilala. Kung kailan may hindi tayo nabigo, baka sumubra ang bilib natin sa ating sarili. Kung lagi tayong malakas, baka isip natin tayo ay Superman o Superwoman. Bagamat ang pera ay tagumpay at kalusugan ay mga pagpapala ng Diyos sa atin, maaaring maging dahilan din ito, ang mga ito upang ang Panginoon ay maging pangalawa na lamang sa buhay natin. Yun ay nakakalungkot na kalagayan, mga kapatid at mga kababayan. Nais ng Diyos na gawin nating angkla si Jesus ng ating kaluluwa. Katulad ng angkla ng barko, tayo hindi matitinag dahil sa sariling bigat ng Panginoong Hesus. Pangalawa, sa paglalakbay spiritual, darating ang pag-alinlangan. Hindi maiwasan yon. Alam mo ba na ang gloria ay salitang Hebreo na nangangahulugan ng bigat? Kapag hinahanap natin ang gloria ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, hinahanap natin ang bigat ng Diyos sa ating mga buhay. Si Job, sa kabila ng kanyang pananampalataya ay dumating sa mga pagkakataon na ang Diyos ay tila walang bigat. Job underwent emotional cycle characterized by moments of doubts. Tayong lahat ay nasa paglalakbay spiritual at sa ating paglalakbay nito, mga kapatid, tiyak na daraan tayo sa doubt avenue. Sabi ni Miguel Unamuno, life is doubt, and faith without doubt is nothing but death. Si Robert Sweller ang nagsabi ng ganito, faith is doubting your doubts. Doubt can be positive force when we learn to doubt our doubts and have faith in our faith. Si Thomas, he had faith in Jesus Christ, but he wanted to confirm that faith by settling his doubt. Nang sabihin ng mga alagad na nakita nila si Jesus, sinabi niya, hindi ako maniwala hanggat hindi ko nakikita at nahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang kamay at hanggat hindi ko naisusuot aking daliri, mga sugat na yon sa kanyang tagiliran. John 20 verse 25. Ito ay pag-alinlangan na humahanap ng katotohanan. Hindi tinakwil ni Jesus si Tomas dahil dito, yun pa nga ang oportunidad ng Panginoong Jesus upang papaniwalain si Tomas. Ani Jesus, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip na maniwala ka, at sumampalataya ka. Ang ginawa ni Tomas at naghimala, ginapi ng pananampalataya ang pag-alinlangan niya. Sumigaw si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. That was the most outstanding confession of faith of all time. It was a confession born out of doubts.
Pangatlo, ang pangangailangan ay daan patungo sa pananampalataya. Sino ba naman sa atin na kahit minsan hindi tayo nagkaroon ng pag-alinlangan, agam-agam, sa buhay natin bilang mananampalataya. Nauna si Job kay Tomas. Sa tuwing makikipaglaban si Job sa kanyang mga pag-alinlangan, umiinit ang kanyang pananampalataya. Matapos maghinagpis na siya ay tinalikuran na ng lahat, nasabi niya, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay at sa wakas siya'y tatayo sa lupa. Abab, matapos makipagtalo sa Diyos, naipahayag ni Job, sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng aking ginawa. Sa paglapit sa Kanya ay wala akong dapat na igaya. Ako'y nagugulat sa kapangahasan ni Job. Akalain mong sasabihin niyo sa Diyos, alin sa dalawa? Tigilan mo na ako o ipaliwanag mo kung bakit ginagawa mo ito sa akin. Lalo naman akong nagulat sa katahimikan ng Diyos. Hindi niya pinatulan si Job. Hindi niya direktang sinagot ang mga tanong ni Job. But God gave Job a glimpse of His greatness in infinite wisdom through a series of questions. Madalas hindi sinasagot ng Panginoong Diyos ang ating mga tanong. Ang binibigay niya sa atin ay perspektibo o perspective, katulad ng artist perspective, impressions of depth and distance, at hindi mga detalye dito. Mga kapatid, sa huli sinabi ni Job sa Diyos, nooy nakikilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Subalit ngayon po nakikilala ko na kayo ng sarilinan. Kung sarili kong mga mata, kaya ako ngayon ay nagsisisi. Ikinakaya lahat ng sinabi. Sa alabok at tabo, ako ay nakaupo. Job 42 verses 5 and 6. Napagtanto ni Job ang kasapatan ng Diyos. Tandaan, if we lose everything but we still have Jesus, we still have everything. If we have everything but lost Jesus, we don't have anything. Ulitin ko po yun. If we lost everything but we still have Jesus, we still have everything. But if we have everything but lost Jesus, we don't have anything. Panghuli, pagtiwala natin ang ating buhay na tagapagligtas. Buhay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Kung nagtitiwala si Job, magagawa rin natin. At higit pa. Bakit? Sapagkat sinagot ng bagong tipan ang mga tanong ni Job. Ang hindi alam ni Job ay nalalaman natin dahil sa Biblia. Nangarap si Job ng tagapamagitan sa Diyos at sa kanya ay, ngunit sa aming dalaway walang tagapamagitan upang alitan namin ay kanyang mahatulan. Job 9:33. Ipinahayag ito sa 1 Timothy 2:5. Sapagkat isang Diyos at tanging si Hesus Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Tanong ni Job, kung ang tao ay mamatay, siya kay muli mabubuhay. Job 14:14. Sinagot sa Juan 11:25 up to verse 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay.
Ang sino mang sumasampalatay sa akin kahit mamatay, muling bubuhayin. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalatay sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Bigo si Job, sabi niya, kung alam ko lang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonan. Job 23 verse 3. Hindi po ba napakapalad natin ngayon na natagpuan na natin ang tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo? Ang sabi sa John 14 verse 6, akong daan ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yan ang sinabi ni Jesus. Sa kabila ng kanyang mga tanong, sumampalataya si Job at dahil doon, pinagkalooban siya ng Diyos ng biyayang higit pa kaysa dati. Katulad ni Job, pagtatagumpayan din natin ang ating mga pag-alilangan, gaano man kalaki ang mga iyon o katindi ng mga krisis na kinakarap natin, sapagkat mas malaki si Jesus kaysa ating mga pag-alilangan. Tayo sa kasalukuyan, tila walang kapag-asa na malpasan natin ang krisis na ito. Kaya marami ang sinisisi ang gobyerno, ang Pangulo ng Pilipinas, ngunit hindi ito panahon para magsisihan tayo mga kapatid at mga kababayan. Ang dinaranas natin ito, dinaranas ng buong sangkatauhan sa buong mundo. Ngunit alam natin, maigpawan natin ang krisis na ito sapagkat mas malaki si Jesucristo na ating Panginoon kaysa mga krisis na kinakaharap natin. Ang bulay-bulay sa araw na ito, dumating ka na ba? Sa panahon ng pag-alinlangan, papaano mo napagtagumpayan ang mga ito? Ano-ano may papayo mo sa mga nasa krisis sa kanilang mga buhay? Tayo mo kung tayo manalangin. Panginoong Hesus, salamat sa katiyakan po na lagi kang naririyan upang dinggin ang aming mga daing. Kung kaya't bagamat mabibigat ang aming dalahin, ay gumagaan sapagkat kahati ka namin, kasama ka namin Panginoong Hesus. Tulungan mo po kaming manatiling tapat sa iyo. Ano mang uri ng krisis na dumarating sa aming mga buhay, at makita naming matibay ang pagkakahawak mo sa amin. Alam namin, maging ang pandemyang ito, hindi mo kami pababayaan. Ingatan mo kami, kandilihin mo kami, at ikaw ang tanging pag-asa namin sa ganitong kalagayan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Tanggapin ninyo ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, ang patuloy na pagliligtas ni Kristo na ating Panginoon. Ang kaaliwan at pakikibisan ng Banal na Espiritu sumaatin nawa mula ngayon magpa sa walang hanggan. Amen and Amen.